mga pagsubok, ay pinatunayan niya na minsan pa hindi niya po tayo pagkukulangin sa ating mga buhay. Amen? Kaya ang revelation po na ibibigay po ngayon ng Diyos ay isang patunay na pag siya po ay sumubok sa mga buhay po natin at pag tayo po ay kanyang sinubukan, tinitingnan niya po kung ito yung ating gagawin. Katulad po sa buhay po ni Abraham. Si Abraham po ay tinawag na father of faith. Bakit tinawag po si Abraham na father of faith? Dahil pinatunayan ni Abraham na siya po ay pagnanampalataya ay talaga pong ipinapakita at pinapatunayan po sa Diyos. At yun po yung revelation na gusto ng Diyos na pakaran po natin habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik po ng ating Panginoong Kristo. Dahil gustong-gusto ng Diyos na makita ang kanyang mga anak at kanyang mga hinirang na namumuhay sa pananampalataya. At yung pananampalataya ay kailangan po itong may gawa. Amen? Para yung pananampalataya ay lagi pong may bisa. At hindi lamang po may bisa, kundi laging may patunay na ipinapakita natin sa Diyos na hindi lamang po tayo puro pananampalataya, kundi sinasamahan po natin ng gawa. Dahil si Abraham po, sa kanyang pananampalataya at kung pinakita niyang pananampalataya sa Diyos, ay sinamahan niya po ito ng pananampalataya. Sa pamamagitan po ng, basahin po natin ang Genesis chapter 22, verse 1 hanggang 18. At basahin po natin, lumakda po tayo dito sa Genesis chapter 22, verse 2. At sinabi po rito ng salita po ng Diyos, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Morea. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinausap ng Diyos si Abraham na ialay ni Abraham ang kaisa-isa ng anak na si Isaac. At nang marinig ni Abraham ang tinig ng Diyos, at yun nga yung sinabi na, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Morea, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Dito pa lamang po sa conversation po ng Diyos at ni Abraham. Hindi po tumutol si Abraham sa gusto po ng Diyos. Hindi po siya nagreklamo sa Diyos na bakit si Isaac po yung ihahandog ko napakarami ko naman pong alagang hayop na ibinigay niyo. Bakit si Isaac po kukunin niyo si Isaac po ay pangako niyo po sa akin. Ito'y ibinigay niyo po sa amin ni Sarah. At si Isaac po hindi po birong testimony dahil nung ibinigay niyo po si Isaac sa amin ni Sarah, si Sarah po ay 90 anyos at ako po 100 taon na. Hindi po nag-react at nagsalita at nagreklamo si Abraham ng gano'n sa Diyos. Bakit? Dahil alam niya, ang Diyos po ang mag-handle ng mga pangyayari at sitwasyon po niya. Kaya bumaba po tayo dito sa Genesis chapter 22 verse 7 hanggang 8. Sabi po dito, nung tumuo na nga si Abraham at si Isaac at yung mga kasama niya doon sa bundok na sinasabi ng Diyos para ihandog si Isaac. Nung dalawa na lamang, si Abraham at si Isaac, tinawag ng pansin ni Isaac. Si Abraham at sabi po dito, sa Genesis chapter 22 verse 7 hanggang 8, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. At sabi ni Isaac, Ama. At sumagot naman si Abraham, ano yun anak? Tugon ni Abraham, meron na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Kasi po, hindi po sinasabi at hindi po sinabi ni Abraham kay Isaac na siya ang ihahandog doon sa Diyos. Dahil kung sasabihin ni Isaac, kung sasabihin ni Abraham kay Isaac na siya yung ihahandog, baka si Isaac po ay tumutol at baka mag-quit o umalis o tumakbo o magtago. At para
hindi maantala yung desisyon ni Abraham. Inilihim niya ito kay Isaac. Kaya nung napansin ni Isaac na may dala kaming apoy, may dala kaming panggatong, pero bakit nasaan yung ihahandog na hayop? Wala yung tupa o kambing o ano bang uri ng hayop. Wala kaming dala. Ang dala lang namin sunod. Pero bakit kami? Kaya sinabi ni Isaac sa kanyang ama, Ama, nagtanong siya, meron tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? At ito po yung sagot ni Abraham sa Genesis chapter 22 verse 8. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Ano sagot po ni Abraham? Yung po yung pananampalataya ni Abraham na sinabi niya sa kanyang kaisa-isang anak, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya nagpatuloy sila ng paglalakad. Ibig sabihin, alam talaga ni Abraham ang mangyayari. Alam ni Abraham yung gagawin ng Diyos sa buhay nilang mag-ama. Hello! At ipinagkatiwala iyon ni Abraham sa Diyos. At bumaba po tayo dito sa Genesis chapter 22 verse 9 hanggang 10 at hanggang 11. At babasahin ko po, pagsabi nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham! Abraham! Narito po ako, sagot ni Abraham. Sabi po dito sa Genesis chapter 22 verse 12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. At dahil sa pananampalataya at may kasamang gawa na ipinakita ni Abraham sa Diyos, nagpasugo ang Diyos ng anghel para awatin si Abraham dahil desidido talaga si Abraham na ihandog si Isaac. At talagang walang pag-aalinlangan si Abraham na sasaksakin niya at papatahin niya si Isaac. At dahil ayaw nga na mangyari ng Diyos po yun, nagpasugo ang Diyos ng anghel. Inawat ng anghel ng Diyos si Abraham. Sabi niya, itigil mo yung pagsaksak sa bata. At nakita na ng Diyos kung gaano kataas ang iyong pananampalataya. At dahil sa ginawa po ni Abraham at ipinakita ni Abraham yung tapat na pananampalataya at may kasamang gawa. Dito po sa Genesis chapter 22 verse 13 and 14 na mababasa po rito kung ano po yung nangyari pagkatapos pong awatin ng anghel ng Diyos si Abraham. Basahin po natin. Sabi dito, paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Tingnan nyo? Dahil sa ipinakita ni Abraham na pananampalataya sa Diyos na may kasamang gawa, hindi aksidente na maglagay ang Diyos ng tupang lalaki doon. Hello! At dahil, nasabi ko nga sa inyo kanina, hawak ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari sa buhay po ni Abraham at ni Isaac. At yung pangako ng Diyos sa buhay ni Abraham ay hindi po yung kinabulan ng Diyos. Kaya dahil sa ipinakita ni Abraham, nagpasugo ng anghel, nagpasugo ng tupa ang Diyos. At yung paghahandog nga na gustong mangyari ng Diyos ay naganap. Hindi sa buhay ni Isaac, kundi doon sa hayop na tupa. Anong tinawag po doon sa bundok po na yon? Si Yahweh ang nagkakaloob. Ibig sabihin po, sa mga pangyayari sa buhay po ninyo, kung naroroon po ang inyong pananampalataya, naroroon ang Diyos na siya magkakaloob ng lahat ng inyong mga pangailangan. Katulad na nangyari sa inyong mga buhay
sa mga testimony ninyo. Na sa kabila na may mga ganitong pagsubok, siliranin, pero yung kamay ng Diyos ay ipinakita na naroroon at nakaagapay sa mga buhay ninyo. Anong ibig sabihin po nung kung paano si Abraham nanampalataya at kung paano kayo nanampalataya at kung paano hindi pinabayaan ng Diyos si Abraham, ganoon din ang ginawa ng Diyos ngayon sa mga buhay nyo na hindi po siya nagpabaya. Dahil bakit? Si Abraham at kayo at tayo ay isa na katulad ng mga anak at hinirang at pinili. Dahil ang Diyos nga po ay walang tinatangik. Kapag tumawag ka sa Kanya, pag naging tapat ka sa Kanya, at pag may pananampalataya ka sa Kanya, pag nanalangin ka sa Kanya, sasagutin ka Niya, ibibigay niya lahat ang iyong mga pangailangan. Amen. Kahit sa kalagayan na alam mong mahirap na mangyari, pero sa Diyos ay walang imposible. Hello! Lahat kaya niyang gawin. Lagi na po natandaan ng Diyos po ang may gawa ng langit at lupa. Kaya kahit nasa lupa nga po tayo, ginawa ng Diyos yung pamumuhay na natin na makalangit. Hello! Ano pa yung gustong ipaabot po ng Diyos ngayon sa atin? Na lagi po tayo magtiwala po sa Kanya. Iasa natin ang sitwasyon at mga pangyayari magaganap sa mga buhay po natin. Katulad ng ginawa po ni Abraham. Hindi siya nagreklamo na ihandog si Isaac. Hindi sila nagreklamo na malayo yung bundok o lugar na pupuntahan po nila. Kaya kung tayo po ay tutulad kay Abraham na hindi magreklamo kahit may kahirapan, mayroong kagutuman, mayroong pag-uusig, kundi po tayo magreklamo sa Diyos at tahimik lang po tayo katulad ni Abraham, tahimik na sumunod, Amen. tahimik na pumunta sa bundok para ialay at ihandog si Isaac. At ang kapalit po nun, ano po yung kapalit po nun? Pagpapala at biyaya sa buhay po ni Abraham. Hanggang ngayon, taglay-taglay po yun ng lahi po ni Abraham. Na dahil sa katatagan ni Abraham at katapatan niya sa Diyos, ang umani po nun, yung generation po ngayon. Kaya sa pananampalataya po natin, na bilang ama, bilang ina, at bilang anak po ngayon, sa susunod na generation, pag ipinakita po natin po sa Diyos yung katapatan po natin na katulad po ni Abraham, magiging katulad yung pamumuhay po natin, katulad ni Abraham. Lagi niyo po tatandaan na si Abraham po ay tao lang. Tao rin, na katulad po natin. Ang ginawa lang po ni Abraham ay sumunod. Kaya, ang Diyos po ay nagbigay ng favor kay Abraham. Kung gusto po natin makatulad o maging katulad o matulad ang buhay natin kay Abraham, nabigyan tayo ng Lord ng favor, kailangan tapat yung ating pananampalataya sa Diyos. Huwag mag-alinlangan, huwag magsawa, huwag magreklamo. Tuloy-tuloy lang, katulad ng ginawa ni Abraham. Tuloy-tuloy sa pagpunta sa bundok. At hindi nagreklamo. Kahit ito'y napakalayo. Kaya nga po, sa pamamagitan ng revelation po ito, at sa salita po ito ng Diyos, pinapakita po ng Diyos ngayon, na tayo po mga anak po niya rito, minsan binibigyan niya po ng pagsubok. Amen? Amen. At yung trials at pagsubok na ibibigay po sa atin ng Diyos, hindi po yan matatapos. Dahil ang Diyos nga po, bago siya magbigay ng isang malaking blessing sa kanyang anak, sinusubok na muna po ito. Katulad ng ginawa niya po kay Abraham. Bago ibigay ng Panginoong Diyos yung pangako na sa 12 lipi niya o ni Jacob, yung bansang Israel ngayon, bago po ibigay po yun ng Panginoong Diyos kay Abraham, Isaac, kay Jacob, itong tatlong pong ito ay may pinagdaanan pong pagsubok bago nila makamit at bago ibigay ng Diyos sa mga buhay po nila. Ganun din po tayo. Listen, mga anak ng Diyos, bago po tayo niya talagang pagpalain ng sobra-sobra at alisin sa kahirapan ng kalagayan sa buhay, kailangan sumunod po tayo sa ipinapagawa po ng Diyos. Huwag magrereklamo. Kahit anong hirap,
tuloy. Amen. Tuloy sa pag-attend sa church. Tuloy sa pag-support sa gawain ng Diyos. Tuloy sa pag-attend sa Bible training program. Tuloy sa pag-attend sa prayer meeting. Tuloy sa pag-attend sa Sunday service. Kahit arangan ka man ng anumang pagsubok dyan suliranin, huwag kang titigil katulad ni Abraham, hindi tumigil sa paghakbang. Tuloy-tuloy doon sa bundok kung saan itinuro ng Diyos. Ngayon sa panahon po natin, ito po yung bundok ngayon in church. Hello! Amen. Ito ngayon yung bundok na itinuturo ng Diyos kung saan po tayo pupunta para magandog po sa Diyos. Amen. Naunawaan nyo? Kaya kahit anong layo dito, kahit may harang man niya, may baha, may bagyo man, puntahan po natin para maghandog po sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang may utos sa mga buhay po ninyo na kayo po'y maghandog sa pamamagitan ng pag-awit, pagsamba po sa Kanya. Amen. At kung gagawin niyo po yun, lifetime din po kayong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Kung paano niya pinagpala si Abraham, ganun din po ang gagawin niya sa inyo. Kung tuloy-tuloy po ang inyong paghahandog ng, ngayon hindi na nga po, hayop ang hinihingi po ng Diyos ngayon. Yung buhay po natin. Hello! Yan yung tunay na handog na hinihingi po ngayon ng Diyos. Hindi na si Isaac. Yung mismo pong mga buhay po ninyo ang hinihingi po ng Diyos. Sa paano paraan? Yan nga po yung pag-awit ninyo, pagpalakpak niyo po, yung pagtugtog niyo, yung pagkanta niyo po, at yung pakikinig niyo po, yung pag-upo niyo po ngayon dyan. Yan po yung tinitingnan po ngayon ng Diyos. At pag nakita ng Diyos na tapat po kayo, at talagang napagkatiwalaan po kayo bilang pong niyang mga anak, yung hinihingi niyo pong blessing, yung hinihingi niyo pong pagpapala, at tagumpay sa buhay, ibibigay niya po yan. Amen. Kung paano niya ibinigay kay Abraham, ibibigay niya rin po yan sa inyo. Amen. Kung kayo po isusunod po sa Kanya. Dahil nga po siya yung Diyos na tapat pag nangako. Kaya sa panahon po natin, ngayon, paano natin mapaparangalan ng Diyos? Natanong niyo po ba sa mga buhay niyo? Paano ko ba mapaparangalan ng Diyos? Dahil ang Diyos po ay may batayan. May panuntunan. At mayroon po siyang hinihingi. Katulad ng ginawa niya nga po kay Abraham. Hiningi si Isaac. At hindi ipinagkait yun ni Abraham sa Diyos. Ganun din po ngayon sa mga buhay po ninyo. May hinihingi po ang Diyos sa inyo. Alam niyo po ba ang hinihingi po ng Diyos sa inyo? Gusto niyo pong malaman? Amen. Pasahin po natin sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 hanggang 10. Sabi po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Kaya sa panahon po natin ngayon, kung gusto po natin maparangalan ang Panginoong Diyos sa mga buhay po natin, lakaran daw po natin ang Kawikaan chapter 3 verse 9 hanggang 10. Gusto niyo pong muling malaman? Basahin ko po. Parangalan mo ang Panginoong mong Diyos. Yun po yung gusto. Sa pamagitan po ng sa paanong paraan para maparangalan po ang Panginoon. Ang ibig sabihin po nito ay para maparangalan mo ang Diyos ay igalang siya, unahin siya, bigyan ng pinakamataas na lugar kung siya'y sasambahin, dito nga, sa church na iyong kinaroroon at pinupuntahan, at hindi tira-tira ang ibibigay na handog sa Kanya. Hello? Ibig sabihin, yung pag-o-offering mo sa Diyos ay hindi tira-tira, kundi the best. Katulad ng ginawa ni Abraham. The best yung inihandog at ibinigay niya sa Diyos. Sino? Yung precious niyang anak na si Isaac. Kung gusto po nating malakaran ng Kawikaan 3:9-10, pangaralan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Ayan.
Ang tanong, kaya po ba natin gawin po ito? O kaya niyo po itong gawin? Yes. Na Amen. igalang ang Diyos, unahin ang Diyos, at bigyan ng pinakamataas na lugar na papuri ang Diyos, at hindi tira-tira ang ihahandog at ibibigay sa Kanya. At pag yun po, ang ginawa po ninyo, kung ano po yung ginawa niya kay Abraham, ay gagawin niya po sa mga buhay po ninyo. Ibig sabihin, may batayan. Kung gusto po natin ng malaking blessing, dapat meron po tayong paghihirapan. Lagi niyo po tatandaan, yung binasa po kanina, si Abraham po ay pinapunta po sa bundok na malayo na hindi sa kinaroroonan niya. Pwede namang sabihin ng Diyos sa kanya na, o dyan mo na lang ialay si Isaac sa akin. Pero sinubukan nga ng Diyos si Abraham na papuntahin doon sa malayong lugar at doon sa mataas na bundok para subukan si Abraham kung magrereklamo. Pero hindi nga po ipinakita ni Abraham sa Diyos yung pagrereklamo. At tapat siyang sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Ganun din po. Kung gusto po natin maparangalan po ang ating Panginoong Diyos sa mga buhay po natin, igalang natin siya. Sa paanong paraan? Kung ang Diyos po hindi po natin nakikita, iginagalang po natin siya, igalang din po natin yung mga lingkod po niya. At igalang din po natin yung mga anak niya. Ano po yung mga anak niya? Yung mga kapatiran po natin. Dahil magiging isang sinungaling po tayong anak ng Diyos. Kung sinasabi po natin, sasabihin po natin na ginagalang natin ang Panginoong Diyos, pero yung kanyang lingkod, ay hindi po natin magalang, sinungaling po tayong tao. Dahil kung yung tao nga na nakikita mo, yung kanyang lingkod, ay hindi mo kayang galangin, respetuhin. Paano marerespeto yung Diyos na hindi mo nakikita? Na hindi mo nakakausap ng personal. Kaya, para masabi na totoong ginagalang mo ang Diyos, at talagang ginagalang mo siya, unahin mo munang galangin yung lingkod niya at yung mga anak niya, yung mga kapatiran mo. At pag ginawa mo yun, naparangalan mo na ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Hello! Amen. At pangalawa, unahin mo siya. Ano ang ibig sabihin unahin? Kahit may problema ka nga, may pagsubok ka nga, kahit salat ka nga, unahin mong umaten sa kanyang gawain. Kahit harangal ka man ni Satanas, tuloy ka pa rin na umaten sa church, lalo na kung araw ng gawain tulad ngayong Sunday. Hello, bigyan mo ng importansya ang Diyos na lumikha sa iyo. Yun po yung ibig sabihin ng unahin at bigyan ng pinakamataas na papuri. At pangatlo, hindi tira-tira. Ito po yung minsan Hanes, hindi kayang gawin ng kanyang mga anak. Kaya po bakit nasabi po yun? Tinan niyo po yung babaeng balo. Sino po yung nakabasa po? Yung babaeng balo, 2.25 lang po yung ibinigay. At tinignan ng Panginoon sa Kristo. Yung mga mayayaman na nag-offering po doon. Pero yung pinakadabis po, na nagantog yung babaeng balo. Bakit? Yun nga po yung kanyang lahat na ikabubuhay sa araw po na yun. Yun yung sinabi na hindi tira-tira ang inandog ng babaeng balo sa Diyos. Hindi the best, katulad ng ginawa ni Abraham. The best yung inandog niya. Hindi tira-tira, kundi yung the best na precious niyang anak na si Isa. Ganun po tayo tuwing mag-o-offering po sa offering bucket. Huwag po tayo mag-uhulog po dyan na tira-tira lamang po. Dahil hindi po nalulugod po ang Diyos sa mga offering po ng kanyang mga anak na hindi precious. Kaya gusto pong mangyari po ngayon ng Diyos. Kung talagang gusto po natin maparangalan po siya sa mga buhay po natin, kailangan hindi lamang po igalang, hindi lamang po unahin, kundi maging ang pagbibigay ng handog po sa Kanya at pag-o-offering po natin sa offering bucket ay kailangan po precious. Hindi tira-tira. Parang ganito lang po yan. Kayo po ba, papayag, pag pumunta kayo ng handaan, yung tira-tira na lamang po sa mga parang mumo ang ipakain po sa inyo ng naghanda. Kung kayo po'y bisita doon sa handaan. Papayag po ba kayo? Lalo na kung yung regalong daldala nyo ay malaki at mahal.
Tapos ang ipapakain sa inyo nung nag-imbita sa inyo ay yung tira na lang. O yan na lang kainin mo. Yan ay natira eh. Ano po yung masasabi niyo po doon sa nag-imbita po sa inyo? Hindi man kayo magsalita sa kayo ng personal, pero sa loobin niyo, ano bang ginawa ng tao ito? Hindi niya ba ako kilala? Hindi man lang niya ako binigyan ng paggalang eh. Inibitahan ako. At ito yung niregalo ko. Kamahal-mahal. Tapos ang ipapakain sa akin yung tira. Hello! Amen. Siguradong madidisappoint. Kaya po tayo. O kayo. Sa ganun mga pangyayari. Amen? Ganun din po ang Diyos. Sabi ko ganun din po ang Diyos. Ayaw niya na ang ibibigay sa kanya ng kanyang mga anak ay tira-tira. Dahil Diyos nga po siya eh. Kung talaga tunay nga po natin siyang ginagalang, precious po yung ating i-offering sa kanya. Kaya nga po, ito po yung katotohanan eh. Di ba sa old, merong Malakias chapter 3 verse 10 hanggang 12 na mag-igapo ang mga Israelita. Hanggang sa naabutan nga po yun ng Panginoong Jesus. Pero dito sa New Testament, eh wala na pong binanggit ang pag-igapo. Pero mas mabigat po ang dineclare po ng mga apostol kaysa sa pag-igapo. Kung papasahin niyo po yung Acts, doon nga po sa buhay ni Sapphira at ni Ananias, yung mga ginawa po ng mga apostol po doon. Lahat po ng pinagbentaan po ng mga ari-arian po nila ay ibinigay po sa paanan ng mga apostol. Kaya, mas the best yung ibinigay ng generation po ngayon sa buhay po at sa generation po ng mga apostol. Yun ang gustong nangyari ngayon ng Diyos ngayon sa panahon po natin, sa generation po natin. Kung naibigay po ng mga kapatiran po natin noon kay Kristo, yung pagbenta po nila ng mga ari-arian at yung pagbenta ng mga ari-arian ay ibinigay sa paanan ng mga apostol para magamit sa gawain po ng Diyos, yun ang gustong gawin at mangyari po ngayon. So yung sinasabi dito na hindi tira-tira ang ibibigay po natin sa Diyos. Bakit? Para nga lumaganap ang mabuting balita mula sa Samaria, mula sa Judea, at hanggang sa dulo ng daigdig. Dahil kung hindi gagawin ng mga anak ng Diyos na magkaloob ng ganon, na pagbibigay sa Diyos, hindi mapapalaganap ang mabuting balita. Kung bakit minsan, ina-allow po yun sa mga church. Dahil, pilay ang isang church nang wala pong support about of money. Hindi po makakapunta sa kaparoroonan ang mga lingkod po ng Diyos sa panahon po natin ngayon kung walang usapang money. Hello? Dahil hindi kayang lakarin ng lingkod ng Diyos ang kinaroroonan niya hanggang sa dulo po ng Luzon kung wala pong usaping pera. Ibig sabihin, pamasahin. Kung maglalakad siya o magpupumit po siya. Pero kung meron naman po siya sasakyan, kailangan rin niya po ng pera para pang gasolina. Para mapuntahan kung saan siya pinapupunta ng Lord para mayroong maligtas na kaluluwa at tao po doon sa kanyang pupuntahan. Kaya nga po, kung paano po maparangalan at gusto po natin maparangalan ng Panginoong Diyos sa mga buhay po natin, igalang, unahin, at bigyan ng pinakamataas na lugar at hindi tira-tira ang i-offering po natin sa Diyos. And number 2, yung kahulugan